Good day mga pare ko, welcome back ulit dito sa ating panibagong tutorial. So sa tutorial natin na to, tuturo ko sa inyo kung paano ang tamang pag-wiring ng ating electric submeter papunta sa ating single breaker, then papunta sa ating lighting, then papunta sa ating outlet. So itong wiring connection mga pare ko, common na ginagamit sa mga bahay at malilit lang yung ginagamit ng mga appliances. Katulad ng dalawang electric fan, dalawang ilaw, at saka isang rice cooker. So, kayang-kaya na po ng 20 amperes na breaker. So, ito ay medyo may kababaan lang yung gastos mo dito. So, pasok to sa yung mga pare ko kung maliit lang yung appliances na gagamitin mo sa isang paupahan o sa isang bahay na hindi naman gaanong kadami yung appliances na ginagamit. So, bago natin umpisahan mga pare ko, huwag pala kalimutan yung subscribe button dyan at pa-click na yung notification bell dyan para updated kayo sa next na mga video. So, tara na! Para mas maintindihan yung mga pare ko. So, ngayon mga pare ko, umpisahan natin dito sa ating circuit breaker. So, dito tayo kukuha ng power supply papunta sa ating submeter. Then, dito sa submeter, papunta naman sa ating circuit breaker. Then, dito sa ating circuit breaker, papunta naman tayo dito sa ating lighting, then sa ating outlet. No? So, dito sa ating electric submeter mga pare ko, pag bumili kayo ng electric submeter, meron na po yung kasamang diagram dito. No? Kung marunong kayong tumingin nito, mas mabilis yung maintindihan yung wiring connection niya. So, meron ditong line, then neutral. So, hot wire, then neutral. So, itong gitnang dalawa, ito yung connection ng neutral. Then itong gilid, itong dalawang gilid, ito yung connection ng ating hot wire, no? Kasi yung ating supply dito ay line to line. So line 2, then line 1. So ngayon mga pare ko, ang lagi niyo tatandaan pag nag-wiring kayo, ang in palagi na mula sa Meralco na supply andito po sa kaliwa. Then yung output niya papunta sa ating circuit breaker, lagi pong nasa kanan. So, source, then load, papunta sa breaker. Ngayon mga pare ko, wiring na natin siya para mas maintindihan nyo. Sa pag-i-install naman mga pare ko, ang wire na gagamitin nyo dito, kasi maliitan lang naman na appliances yung naka-install sa ating bahay. So, pwede na kayo gumamit ng wire na 5.5. Then, palabas dito sa ating breaker. Then dito sa ating home run na papunta sa ating junction box na magsusupply dito sa lighting at saka outlet, 3.5 mga pare ko. Then itong lighting natin, gamitan nyo na lang ng number 14 na wire, no? So ngayon, wiringan na natin. So line 2, then connection dito. Then, out nya dito. Naman tayo. So, ito na yung kanyang wiring connection mga pare ko. In, out niya dito, then papunta dito. So, ito na yung home run natin. Ayan. Ang lahat ng neutral natin, ikakabit muna natin mga pare ko. So, maglalagay muna tayo ng wire, no? So, lahat ng neutral, kabit natin. Ayan. I-splicing natin to mga pare ko. So, ito na mga pare ko, na-splicing natin itong mga line 1. So, mula din sa breaker, yung home run natin na wire, nakakonect yung line 1 ng ilaw natin. Then,
nakakonect naman yung line 1 ng ating wire papunta sa ating outlet, no? So ngayon, dito na naman tayo sa hot wire. Hot wire tayo. So, ito na wire at saka itong wire ng outlet natin para masupplyan natin ng hot wire. Then, line 2 naman na papunta sa switch. No? Yan. So, itong tatlo, displacing natin. So, ayan, nalagyan na natin ng electrical tape. Dito naman tayo sa outlet, mga parkoy. Oh, displace natin dito. Ayan. So, nakabit na natin siya. Ating line 1. Then, mga parkoy, tapos na natin na splicing itong dalawa. Line 1 sa neutral. Then, ito yung home run niya na magbibigay ng supply. So, dito muna tayo sa ating switch. Unahin na natin yung lighting. Dito sa ating switch. Ayan, on, then off. So, dito, lalagay natin yung ating hot wire. So, itong kulay black. Ayan. So, dito siya nakakabit. Ayan. Then, ito mga pare ko, itong kulay white. Itong kulay white na to. Ito yung magre-return ng line 2 papunta dito sa ating lighting. Ito. Itong isang wire. Ayan. So, i-splicing natin to. Yung dalawa. So, ito na yung splicing natin na papunta sa ilaw, yung return. Then, ito, ikabit natin sa ating switch. Ayan. So, ito yung supply niya. Ayan, dito siya nakakabit. Ayan. So, siguraduhin mahigpit mga parikoy at nakakapit siya dito sa loob. Then, dito naman tayo sa outlet. So, itong outlet na to, nakakabit na to dito. Ito na lang, na outlet yung kakabit natin. So, may jumper na. So, dito natin ilagay yung power supply. So, para ma-supply natin yung dalawa na yan, so, dito natin ilalagay. Line 1 sa line 2. Itong ating home run na kulay white, ito. Dito natin kakabit. So, line 1. Ayan. Then, kulay black sa baba. Gamit kayo ng luminous. Then, line 1 yung sa taas. Yung kulay white. Ayan. Ayan siya. Then, dito tayo sa dulo. Then, nakakonect na tayo dito. Then, dito tayo mga pare ko. So, parehas lang. Kailangan mabasa yung brand. Then, kabila. Ayan. So, ito na yan mga pare ko. So, switch natin mula sa ating breaker. Ito yung ating neutral. Then, ito yung sa return na nanggaling sa switch. Then, ito yung hot wire natin. Then, ito yung ating dalawang home run. Hot wire at saka neutral. So, ayan po siya. Ayan. Then, ito splicing para masupplyan yung itong outlet. Then, doon naman sa ating isa, ayan, naka-splicing din. Papunta doon sa ating isang outlet. So, ayan. Tapos na. Papunta dito, mga pare ko. Ayan. So, dito yung neutral. Then, doon yung isa natin. Ayan. So, ayusin na lang natin to mga pare ko. Ayan. Gagawin na lang natin dito mga parkoy dahil nakabit na natin yung outlet, yung ating bulb, then yung ating switch. Ang pinakauna natin gagawin bago natin lagyan ng supply, siyempre, i-double check muna natin
bago natin pasukan ng power supply yan. So, gagamit tayo ng tester para ma-check natin kung tama yung ating wiring installation. Okay. So, kailangan gamit lang kayo ng tester kung anong available yung tester dyan. Then, punta kayo sa continuity test. Then, mula dito sa circuit breaker, test kayo dyan. Kailangan wala kayong ma-reading. No? Ayan. So, 0. Then, dito. Sa taas ng circuit breaker. Then, dito din, sa baba ng circuit breaker. Ayan. Then, papunta dito. Ayan. So, isayin nyo yan, mga pare ko eh. Ayan. So, kailangan wala, mga pare ko eh. Ayan. Ayan. So, wala tayong na-reading na shorted, no? So, ibig sabihin yan, mga pare ko eh, good connection tayo, no? So, wala. Ngayon, lagyan na natin ng power supply, mga pare ko eh. So, nakababa yung ating breaker, yan. Okay, so ngayon, lagyan na natin ng power supply. On na natin yung ating mother breaker, no? May supply na yung ating submitter. Then, i-on na natin yung ating circuit breaker papunta dito. Ayan. So, yung ating switch, may ilaw yan, mga pare ko. Ayan. So, i-on na natin yung ating ilaw. Ayan. May ilaw na siya, mga pare ko. Ayan. Then, dito naman sa outlet, test tayo ng AC volts. So, set nyo yung tester nyo sa AC volts. Ayan. Okay, kita nyo yung AC volts. Ayan, yung volts. Ayan. Ayan. So, test tayo. Meron tayong 238 volts, mga pare ko eh. Ayan. So, para malaman nyo, mga pare ko, na gumagana yung ating outlet. Okay, umilaw. And dito din. So, umilaw, mga pare ko, ayan. Ayan dito. Ayan, may power supply. Then dito. Ayan, meron din. Ayan, itong tatlo. Ayan, meron din. Ayan, meron din. So, ayan, meron din. Natapos nating i-test yung ating lighting at saka yung ating outlet. So, ngayon, paano naman natin malaman kung gumagana yung ating electric submeter? So, kapag itong isang ilaw lang yung gagamitin natin, hindi natin malaman kaagad kung gumagana yung ating electric submeter. So, paano nga ba malaman yan sa mabilisan na paraan? So, off natin yung ating ilaw. So, ang gagawin natin, mga pare ko, kumuha tayo ng dalawang electric fan. So, mabigat yun, mga pare ko, para malaman natin at mabilis natin malaman kung nagre-reading o gumagana yung ating electric submeter. Yung dalawang wire ng electric fan. So, itong itim, ito yung stand fan. So, ito naman yung isang electric fan na malit lang. So, on natin, isaksak natin siya. Ayan. So, sabay na po siyang gumagana. So, ilagay natin sa number 2 o number 3, mga karikoy. So, lapit natin yung camera natin para malaman natin dito kung gumagana o nagre-reading yung ating electric submeter. So, ayan. So, babaan natin yung brightness ng ating camera. Ayan. So, pansinin nyo, mga pare ko. Ayan. Kapag nagbi-blink siya, mga pare ko, ibig sabihin gumagana yung ating electric submeter. Ibig sabihin yan, good yung ating electric submeter dahil nakapag-reading na siya agad, no? Yun yung ibig sabihin na good yung electric submeter mo. Yeah.
So ngayon mga pare ko so tanggalin ko muna yung dalawa nating electric pan na nakasaksak mga pare ko So tanggal na natin. Mga pare ko katulad kanina sinabi ko, kapag ilaw lang, hindi natin kaagad-agad malaman kung gumagana yung ating electric sa meter. Sobrang tagal. So sa mabilisang paraan, ganun yung gagawin nyo. Gumamit kayo ng dalawang electric pan para malaman nyo kung nagre-reading yung electric sa meter nyo, no? Para mas mabilis. Off natin to. Ayan. So, ganun lang yung gagawin nyo. Gumamit lang kayo ng dalawang electric pan para mas mabilis yung makita yung electric sa meter nyo na good pa, no? So, yun lang mga pare ko yung aking konting i-ambag sa inyo mga pare ko So, mabilis ang paraan lang. Ganun lang yung gagawin nyo. Gumamit lang kayo ng dalawang electric pan para mas mabilis yung mapablink o mabilis yung makita na nagre-reading yung electric sa meter nyo. So ulitin ko, ganito po yung tamang pag-wiring ng electric sa meter, and isang circuitong breaker, then isang circuit ng lighting at saka outlet. So ayan mga pare ko so naway nakatulong sa inyo to. Maraming salamat, at huwag sana kalimutan yung subscribe button dyan kung bago ka pa lang sa aking channel, at paklik na din yung notification bell dyan para updated kayo sa next nating mga video. So ayan mga pare ko maraming salamat. Hanggang dito muna tayo. So abangan nyo sa next video natin mga pare ko So maraming salamat. Ingat mga pare ko